Igala, kamusta? May adlaw kaninyong tanan o welcome sa atong press conference karong adlaw regarding sa bao-bao o TriCab o yung manasab sa atong Puerto Project, yung manasab sa Rio de Boulevard Project diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Adlaw ta karong Lunes, may kalapit sa 26 na karon no sa bulan sa Hunyo tuig 2023. O karon ato kawan ang ato mga bisita unahan sa nato aron hatagan ta o sa iyang panimbaya ang ato Department Manager sa Roads and Traffic Administration, si Engineer Nonito Oclarit. Sir, good morning. Salamat, Sir Jun. Maayong buntag sa tanan, sa itong mga kaigsunan, sa itong dakbayan, o gilabi na sa itong halandong Mayor, Mayor Clarix Uy, maayong buntag, o sa itong mga higala sa prinsa nga niya karon, maayong buntag kinatong tanan. Salamat, sir. And ato sang makauban karon may higala ang atong consultant sa Roads and Traffic Administration, si Sir Andrew Jun Tupad. Sir, good morning. Good morning, Juntab. Sa atong mga higala sa media, atong Landon Mayor Clarix Way. May buntag ka natong tanan. Yes, sir. Salamat. And kauban po nato mga higala ang atong hepe sa atong Technical Working Group sa Rio de Oro Boulevard sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Mingson, si Attorney Jose Edgardo Igay Uy. Sir, good morning. May buntag, may adlaw sa tanan, no? Juntabs, may adlaw sa itong mga higala sa prensa, kung Mayor Clarix Uy, sa atong City Council, may buntag. Hinaot nga maayong atong buntag karon, dili maulan, medyo init, pero hayahayang atong paminaw. So may buntag ka atong tanan. Lagi, sahay kay mo bunta, init buntag, ulan gabi. Anyway, nagsusugdan tara, siguro taga nato mga higala ang atong mga igsuon nga nagtanaw karon live sa atong FB page sa Cagayan de Oro City Information Office. Ikaw manasab sa ato mga kaubanan sa media. Pasalamatan nato ang atong magigsakpan sa media na nakaroon diri. Makabanangan sila sa mga pangutanan nila later on. But sa di pa, ato sa tagaan og overview ang ato mga katawhan regarding sa aning atong operation o unsay mga aksyon sa Dakbayan sa Cagayan de Oro sa kagamanan lokal ng ating syudad o sa pagpangulo sa tanggaman sa ating syudad, Mayor Rolando Clarix Uy. Aning problema o kining atong palisiya sa bao-bao. At unahan ng higala ang atong Department Manager sa RTA, si Engineer Nonito Oclarit. Sir? Daghang salamat, Sir Jun, no? Isip pagkulagway nato ini atong implementasyon sa bao-bao or TriCab, ang ipasikaran nato numero 1 ang Memorandum Circular sa DILG, no, number 2020-036 nga nagadili lugar o nagaprohibit sa mga tricycle, mga pedicabs nga mo agi mulatas sa atong national highway. Gani ang kining TriCab atong gisgutan karon or bao-bao, nahiapila sa niini kining tricycle kay ang tricycle magud kini mao ni siya ang tulo ang ligid, Sir Jun, no. So lugar medyo ulahi man mi abot ning bao-bao pero apil gihapon siya sa prohibition. So mao ni siya ang gipanghusgan sa atong buhatan sa Roads and Traffic Administration kay lugar nagsugod man ta or taon-taon na ta nag-implementar niini nga bisan hangtod karong panahon na aduna pa magyapoy mga violation nga nalambigit nini mga TriCab, no, sa atong national highway. Gani dili lang bao-bao ang atong makita diha, naasap diha ang mga tricycle yaning ipidal gid, no, mano-manong salakyan nga gi maniho sa atong mga kaigsuonan, no. Naa po diha ang motorized improvised sila motorized tricycle nga ang makina niini ganing gigamit nila sa kambot, no, nga makina. So mao ni sila nga mga matang sa mga sakyanan nga dili lugar wala tuguti nga makalatas sa atong national highway, Sir John. Yes, sir. And sa dugang pa siguro nga paghatag og may kalabigitan na yan yung mga higala nga sigugtanan o katinawan atong hatagan ng panahon si Sir Jun Tupad. Sir? Yes, Juntab, no? So, to support or to enforce the statement of our department manager, it's true, no? Ako ipahingusgan karon ang pag-enforce ani DLG circular purposely para luwag gyud malimpyo na atong diya sa Barangay Puerto, no? Kay especially nga na road construction mo diya karon drainage system na nakahigpit sa atong dalan, no? So true enough, nakita na mo nga isa day sa solusyon din na is wadong nga mga motorila diyan, mga tricycle, mga kuliglig, mga pedicabs, mga bao-bao nga proliferate along that line diya. So part of our plan na nga tungod kay ano man nga circular is amo naging tuloy-tuloy naging nga among i-enforce nga gikan sa Bugo pa ingon din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, including during night time nga ato na gina silang i-totally ban.
amo naging matod pa ang term namo ana is buwis do kutsilyo na ana yung tabs. Yes. And ang gi-describe nila nga memorandum circular kini ato ipakita sa atong Facebook page, so makita po nanay kopya ang mga social media ang memorandum circular number 2020-036. All provincial governors, city mayors, provincial mayors, presiding officers of the Sangguniang Panlalawigan, Sangguniang Panlungsod, and Sangguniang Bayan, punong barangay's regional governor of BARM, pamagaling BARM, Chief of the Philippine National Police, Chief of the Bureau of Fire Protection, and other concerned. Attention, the LG regional, provincial, city directors, and all LGOOs. Subject, prohibiting tricycles, pedicabs, motorized pedicabs from operation on national highways. Taas ni, daghan ni siya nga provision, pero siguro ako lang tagag panahon si Engineer Oclaret. Sir, salient points lang siguro anin, sir. Nga na ba ito, nga gidili, base aning order? Yes, kung atong tanawon ang opening statement sa mga memorandum circular, nagkiskot siya safety. So, gingon diha nga for safety purposes, kining mga klase nga sakyanan, mao siya nga wala siya tuguti nga mo agi sa itong national highway, dili siya pwede mo sagol sa mga four-wheel vehicle nga nagdagan gali o mga sobra sa 40 kph no, kilometer per hour ang kakusgon. So, klaro kay diha, Sir John, nga nag-una nga rason ang safety lugar sa mga salakyan o sa mga motorista, apil na nini ang mga sumasakay. So, gani ang kinatibukan sa maong memorandum circular, nagmandok man dili lang sa LGU, no? Apil ng mga kabaranggayan, gali, dili lang kay syudad, kini ato sa syudad man ta, pero apil ng mga kabaranggayan, bisan galing munisipyo, tingala gali ko kay ang atong dakbayan sa Gendiuro, mao magida ang sub-sub gid nga gapatuman lugar ni nga circular. Di ta makadungog sa uban nga mga LGU nga pareha ang ilang gibuhat sa Cagayan de Oro. Kini mao nga circular cover man ta ang tanan nga mga local government unit. Anyway, ang ato lang ini Sir John nga ma-implementar nato sa Tundakbayan kay kita mismo sa dinhi ipangayuan ta og kanang periodic report sa atong local nga DILG. Now, ang RTE, isip mao'y lead office o department nga nag-implementar din doon natay monthly report gid ni Sir John sa atong gibuhat ng mga apprehension sa sama nining sa pag-implementar nining mga memorandum circular. So, naatay mga data sa ini nga padala tag kopya sa lokal nato nga DILG office. So, kini nga memorandum circular padayon na siya nga enforce nato tungod kay gipasabot dinhi, gi-prohibit magid siya. Now atong ipasabot sa atong mga kaigsuonan nga kining pag dili lugar na nga klase nga sakyanan sa ako na nasampit sa unahan, dili lang gigamit nga pampasahero, kundi maski pribado nga paggamit. Kay klaro man ang memorandum circular nga wala siya mag-define gani kung gigamit pa siya sa pribado o gigamit pa siya nga kining pampasahero or public. So patas sa atong pag-implementar niini basta national highway, yung gigamit sa pasahero or pribado siya, wala gid siya tuguti, Sir Jun, no. Ikaduha, klaro na to ang gisgutan nga national highway. Now, ang dinhi sa atong sitting sa Cagayan de Oro, ang atong national highway mao ning Recto Avenue. Sangko na siya gikan sa Ipunan, Barangay Ipunan, which is mao na siya ang boundary dito sa west nga side. Nung paingon ka sa Misamis Oriental o dito sab ka paingon sa Barangay Bugo, no, boundary po dito sa east nga bahin sa atong syudad. So mao ni siya nga highway. Now dili lang kana lang highway, Sir John, ang gipasabot kay daghan ang mga gitawag nga national road gyapon dinhi sa atong syudad nga wala gyapon sila tuguti sama nining dalan sa Pilis. Mukunik man na paingon dinhi sa Garland, paingon dinhi sa Salina Bridge nato, tabok dito sa may Baminta Boulevard. Now, kining Baminta Boulevard, national road gyapon ni siya. Kung paingon ka dito sa southwest nga bahin, saka ka paingon sa Masterson. Ang Masterson Avenue is national road gyapon siya. So prohibited gyapon ang mga bao-bao unsa man nga mga sakyanan nga atong gininganan sa unahan, tricycle, motorized, bisan na gali ang motorila nga mao gid ang atong official nga sakyanan sa atong syudad. Now, paingon ka din sa
northwest nga side, mo connect ka din sa may gikan ka sa Bayminta Boulevard, mo connect ka din sa P. Enrua Street. Mo nang dalan nga paingon sa Patag, no? So national gyapon na siya. Nya dinhi sa Pikas mo connect ka dinhi kining gitawag nato og RN Pilais, mo connect ka sa Recto Avenue. So all the way paingon na ka dito sa Ipunan, Barangay Ipunan, gasubay ka sa National Road, National Highway, prohibited siya. Now, dinhi sa Pikas, Sir John, kung gikan ka sa Masterson, naapoy dalan diya nga gitawag natong Makapagal Drive. Now, kanang Makapagal Drive, ang among naibala na National Road gyapon na siya. So, connect na siya paingon dito sa Barangay Bulwa. So, kanang mga dalan, lagyan po tuguti ang atong mga labi na sa bao-bao, uban yung mga hinay nga sakinan nga tulo ang ligid. Now, kini nga implementasyon, dunay mga panagtigom nga gipahigayon, gipatawag ani ang last nga panagtigom nga gibuhat niini, mga tulo ka semana naman siguro milabay niya nasabutan anto nga panagtigom nga maghugpong ang RTA, ang Cagayan de Oro City Police Office, ang ining LTO, napa ang HPG, no, Highway Patrol Group nga mag-join force aron sa pagpadayon sa pag-implementar niining circular. Gani nagpasabot man ang LTO nga ang ilang gibasihan usab na sibo sa mga Republic Act nga naa sa ila, labi na ang RA 4136, wala gid gihapon tuguti ang kini nga klase nga sakyanan mo agi mulatas atong National Highway. Okay, more on that mga igala later on pag pangutana po sa atong mga social media. Diri sa taka nga attorney sa Edgardo Higayo, nga atong ka-chairman sa Technical Working Group sa Rio de Oro Boulevard. Sir, kumusta ang atong Rio de Oro? Kay murag nahimo na lang karon nga viral na sa Facebook, daga bisita, daga jogging niya. Maayo kayo ang kahimtang sa atong Boulevard, Tabs. Gani, doon na daghan nga nagpahigayon diya sa ilang panran, nga yoga session, zumba. Kay lagi usa sa atong tuyo diya i-promote na to ang wellness. No, ang para maayo ang atong lawas, no, diya mag-jogging. Ang atong alaw sa gitugutan usa diha kini isang bisikleta o kini mga electric bike. Okay. Na kana untang mga dunay mga sakyanan, no, tumusulod. Manghagyo namin pagsabot nga dili sa nato ipasulod kining mga motorsiklo na mga sakyanan nga upat ang tulo ang ligid, upat ang ligid, or sobra sa upat ang ligid. Kay lagi ang atong katuyuan yan ng Boulevard karon mintras nga ingon ana pa iyang kahimtang ato sa kanang himuon nga murag open space for family gathering. Gani lagi ga-promote kita wellness diha. So dunay mag-jogging, dunay maglakaw-lakaw upan ang pamilya, mag-holding hands ang manag-uyab. Patsada, nindot kay tanawon. Usa lang sa atong hangyo nga kanang mo ana diya isipon nato nga ato ning panimalay. Lagi. Dili nato hugaw-hugawan, Lagi. dili nato panamas-tamasan ang lugar. Kay di nato kalimtan nga kanang Boulevard nato ang una gyud ang primary purpose niya na is flood control. Gibutangan lang kanang Boulevard sa ibabaw para magamit nato na medyo blessed kayong Cagayan de Oro kay dunay ingon ana nga gibilin kanato gikan sa JICA, no, gihimo sa DPWH. Atong ampingan. Mahangyo kami nga atong isipon nga atong kining panimalay dili na to hugaw-hugawan, atong limpyuhan, dili ta manglabay bisan asa mga basura. Gani katong magdala sa ilang mga mananap, iring or manok or unsa ba kanang ilang gidadon diha. Magdalag daspan. Magdala og kanang ipunit sa hugaw sa ilang mananap, dili kay ibilin lang. Lagi. Kay daghan ka jogging unya matunok. Makatunog. Dunay ang hugaw sa mananap palihog lang limpyuhan. Kung tapulan ka mo bang limpyo sa hugaw sa inyong mananap, butangig diaper. Kung manok inyong nalad, butangig diaper ang manok. Magaling. Ang importante diha nga dili ta magbilin og hugaw diha sa atong Boulevard. Ato kini pride kini sa Cagayan de Oro. Okay, daghang salamat sir. Hindi ka datang manok nga mag-diaper. Mga isun, sundaran siguro nato, pagkutana sa atong mga isun sa media para nga taga nato katinawan ang atong mga katawan regarding sa mga nagunang at concerns karon. Atong munahon base sa atong listahan si Sir Romy Kapitpuyan sa Radyo Pilipino. Radyo Pilipinas, sir. Kini lang siguro. Dire ka to balan.
Kini nga question para kang Engineer Nonito Clarit, sir. Nakita nato na manage sa maayo sa RTA ang kahimtang sa puerto. Dili pareha niya itong permero nga halos 2 ka oras diya sa highway before may nakaabot sa Bugo. Ang pangutana karon sir, kung hangtod kuno sa maghigpit ang RTA nga pagpadili sa pag-agi sa TRICAB or kining bao-bao, takip na usab kining mga sa ning isa pangalanan ni kining SICAD, no? Hangtod karon sa mo at TRICAD, hangtod karon sa maghigpit karon lang ba nga dunay project diya sa puerto, sir? Yes, sir. Kini atong pag implementar nini nga mao nga pilar no gani iba naman ni atong wala pa lugar magsugod ang proyekto diha. Makaingon ta nga tuloy-tuloy na ni sa nga implementasyon kay lugar ang atong gibasihan kini magid mismo ang memorandum circular sa atong DILG kunya wala man siya maghisgot kung naay condition pananglitan kung naabay proyekto o wala. Nagkataon lang o na timing lang siya nga lugar gi pahugtan nato ang implementasyon karong panahon na kung milabay nga semana tungod sa proyekto nga gipahigayon sa Barangay Puerto nga lugar gubot kaayo sadyang nagsugod ang project. So daghan nga kay nasuko pinalagid mi ang RTA daghang nasuko atong panahon na kay dili tiyaw nga kalangan lugar ang nahiguman sa atong makaigsunan. Pero sadyang gipakita nato ang focus gid nga pag-implementar dito tinabangay yung tinabangay mi dito sa unsa man nga mga pamaagi nga buhaton isa lugar sa gi-aplikar nato o gi-implementar dito nga mao'y nakahatag og kahagkap na sa dagan sa atong trapiko. Mao na ang pagkontrol gid sa mga tricycle, bao-bao, motorized sikad nga di na sila maka lahos-lahos diya sa mao nga area sa Barangay Puerto. So kita namo nga ang atong traffic congestion diya sa Barangay Puerto bisan wala pa project nga kahitabo sa una dako gid ang contribution nga gihatag nini nga mga klase nga sakyanan. Gani ang kining tricycle lang mismo no, kaning tricycle di sa tabi sa bao-bao. Dinhi lang sa Barangay Puerto nimo makita ang tricycle nga motabok mo subay sa highway. Gani daghan nga panahon nga nakikinabi mi sa Barangay Council diya sa Barangay Puerto. Pero matingala sad mi nga nganong dili pod sila di nila mabadlong gid ang mao nga mga tricycle nga naghatag og kadelikado gid sa atong labi natong mga sakay lugar mga pasahero. Nya atong mahulagway nga nganong mohinay ang dagan sa traffic. Tanan gaagi diya sa Puerto ang mga truck, tanan halos nga klase nga sakyanan. Unya mag-una din itong tricycle mismo, hinay kang dagan, galisod pag depende sa gasikad, naiidaran na, medyo bata-bata pa. Siyempre, hinay gid ang aginod sa sakinan. Di mo sa pwedeng banggaan niya. So, mao ni siya nga, pasalamat mi niini nga press conference karon nga niya sa itong mahigala sa prensa kay lugar makatabang tao makatabang mo pahibalo o pasabot sa atong mga kaigsunan nganong nga dili na gid tugutan kini nga mga klase nga sakyanan nga moagi sa atong national highway. Balaod man ni siya hantod siguro kung nagiingon din sa circular nga alternative route. Now ang gipasabot nga alternative route niya ni kana mang maagian duha gipasabot maagian kanang kalsada o doon na ba siya lain nga mode sa public utility nga masakyan. Kung mayroon ta og alternate nga dalan, sa pagkaroon wala pa alternate nga dalan gid sa highway no. Nga parallel lugar sa atong national highway nga pwede maagian nga diha makasubay na mga bao-bao, mga tricycle o kini mga hinay nga modagan. Now kung may sikot po ta sa alternate route nga kanang public utility, naa na ang atong mga jeepney nga gaagi diha. Siguro tungod sa dunay kakulangon sa kining mga number of units sa mga jeepney, o siguro po nga naaghat kini sila nga mo ilang gamiton pagpamasahero. Pero among hulatan ang atong modernization na kay gani aprobado na mga atong bag-o nga ruta. Nagtuo ta nga mao ni dako nga makatabang maserbisyuhan ang mga masakay labi na dapita sa Barangay Puerto ug mga kasikbit. Pero sa pangutana ni Sir Romy, padayon ni siya, sir, wala na siya yung
deadline sa atong implementasyon niini. Padayon ta nga mag-implementar niini. Sir, para sa mga empleyado nga mag-off sa gabi na, mga empleyado sa mga mall, unsa may alternative na to dinhi kay mo ni ilang dalig sakyan pag-off nila o kini sa mga empleyado nga naa sa early morning shift? Naghangyo mi sa katong gilapit ako ganina mga tulo ka semana nga meeting namo sa bahin sa Baubao dunay public transport group nga apil niyan to. Naghangyo mi nga kung mahimo magpadagan sila mga unit gyapon nila sa panahon sa gabion para nga dili ma-deprive ang atong mga sumasakay labi na sa kanang mingaw na nga panahon sa gabi, buntag sayo, aron nga dili gid matintal sab nga kining maoy sakyan nila kining mga baobao pananglitan. Gani daghan namang aksidente nga nahitabo nga nag-involve sa baobao. Ato lang nga masulti niini subo lang pamalandungon kay wala man si insurance. So kung pasahero ta lugar nga nakasakay madisgrasya siya, wala tay habol kung mga ayo batag support bali sa hospitalization pinaagi sa insurance. Pero reality man ni siya. So ang among panawagan lang niini nga suportahan sabta sa atong mga public utilities, mga jeepney kay sila po number one man sila nagreklamo na ining presensya sa mga babaw. So sila ra pud ang makatabang pud makahatag og solusyon pud sa ilang gimulo sa mga reklamo. Okay, next si Danilo. May buntag, Brigada Arnel, sir. Brigada ni CFM Cagayan. Una nga pangutana kang Engineer Oclaret, pwede po matubag ni Sir Andrew Tupag. Sir, ang bao-bao, mamong means of transportation sa mga gagmay nga negosyante, kaning kapangumprag utan, nga isda, kaning nga dunay mga gagmay patigayon, apil ning motorila, mahugi kasagara na to kakakita, magumpra diri sa Carmen, Bulwa, apil diri sa Kugon area, panahon sa Kadlawon. Kung magtango na gid sila sir nga moagi sa National Highway, unsa may atong solusyon ani sir? Una bay guidelines po ani sir nga matabangan po sila sir labi na gid sa mo na ginahimo karon nga means of transportation. Yes, salamat sa pangutana Brigada Arnel, no. Dili magito kalimot nga mao ni dali nga masakyan labi na sa mga ipangkarga, no. Now, sa ato nang gisulti sa unahan nga wala magali gidili giding baw-bao number 1, wala man siya gidili, pero ang gi-prohibit lang sa iya, ang gidili sa iya ang highway ra man gyud. So magamit gyapon siya kung ni-assess sa mga barangay road nato o city road magdagan. Gani kung mapalit ka og baw-bao, automatic man siya nga iparehistro sa LTO. So lahi sa kini mga tricycle, gan tricycle dara man sa barangay ma-rehistro. Pero ang baw-bao kung mapalit ka nini, automatic siya nga i-rehistro sa LTO. So, matawag siya nga public one nga pan siya, gana bang ng si tawag gani, ng motor vehicle nga pan siya. Motor vehicle. So, tama na diha, pero girehistro siya as private. Now, tungod sa gisunod na itong balaod, circular, maon magina ang atong sa pagkaroon lugar. Siguro na ay akong malantaw sa unahan, aray mga pamaagi nga makita nato nga lugar mamitigate na to kanang imong giingon nga para magiilang magamit yung magapangita tag mga pamaagi di pa nako mabutyag sa karon pasin og na mga adlaw nga moabot nga maglingkod mi uban sa kini sila nga grupo kay aron nasgutan ko unsa may mga alternative nga solusyon nga makita lugar gawas na ining giprohibit sa ila gani sa pagkaron wala magini permit ni sila walay franchise. So, kalit man ko ni abot ning klase nga sakyanan nya daghan na kayo. Sa kunay balaan, dali naman sa pag-acquire ani kay dili man kayo mahal ang down payment mo siguro. So, mao ni siguro nga tungod sa ilang inadlaw-adlaw nga bayronon siguro sa ilang pagkuha ni nga sakyanan, agad sila nga ipamasayro aron makabawi pud sa kwan pero mao lagi giuna man nila ang ini bang income bali nila sa ilang sakyanan nga makabayad pero wala nila unaha kung makakuha og permit o dili. So mas maayda og ilang gitan-aw daan kung naabagin ni sa permit o wala para nga ma-anticipate nato nga unsa bay solusyon gid nga atong sugyot o mahatag. Sir, mo lagi na giingon nga kung walay baligya, wa man poy mo palit. So unsa poy igo ani sir sa kanang pamaligag bao-bao sir?
kung naman sila namang gyapoy magunaw nang amo palit niya ni kay syempre magamit sa ana lagi means of transportation. Unya nabay kwan sir exemption kay halimbawa tagagusa ka mangumpra kag pugon nagi chance nga makaagi gyapon kag highway. So nabay sana sir apil na sa inyong tun-an posible pwede pod. Sa pagkaroon na walay exemption nga gihatag din sa atong ipatuman nga circular. Kasi exemption so lisod ta pag ingon lugar nga exempted mo kay mao na yung gipan. Kasi kita man niya ang mahulog sa ano niya kasi tayo masayok. So sa pagkaroon wala pa exemption gid sir. Last question na lang sir kang attorney Edgardo Oy. Attorney about sa Rio de Oro Boulevard atong makita man gyud nga likod anang boulevard napay mga namuyo bitaw attorney nya last gani ato nakahinabi mi ato sa ilagi kabutyag nga aduna sila'y panagtigom kay mole ka na dili na gid sila i-allow dia sa mao nga location sa karon attorney unsa na may update kabahin ani nila kanang mga namuyo dia sa river nato nga side. Yeah, salamat ni Ana, Brigada Arnel. No? Actually, ang namuyo diya sa suba nga side, duha man na ka side ang atong boulevard, dinhi sa inland, kining paingon sa Burgos, o kining sa suba. Kanang sa suba, bawal gid sila diya. Bawal gid magpuyo diya sa daplin sa suba. Kay kana na easement sa suba, dayon danger zone. Mo bitaw gibutangan ka nag flood control, kay mabahaan lagi. Munang dili gid sila angay diha magpabilin. Gani karong hapon amo silang mitingon karong hapon para ipasabot sa ila kung unsay kondisyon, unsay sitwasyon nila. Kay kung unsay mahitabo pananglitan og nay magbaha timbako, no? Maubot ang dako nga tubig, bulog na sila mangyapon na makaluluoy. Kinanglan nga i-plaster na lagid sila kung asa sila. Ang uban kanila diha daghan na may mga balay sa laing lugar. Daghan diha ang negosyo lang aning quarry, no? Dunay nagtrabaho, dunay operator, na say mga diha nga puyo. Amo na nang na-profile, ipa-profile nato sa CHUD. Dayon nailhan na. Doon na mga pipila ka buok nga angay ma-relocate. Doon na gi-relocate kaniya to nga namalik. Naghimo nagbalay, na nagbuhat og bagong balay. So murang nakikoordinate sab kami sa barangay kay aron mailhan gid sila. Ang importante dinhi is ato silang ilikay sa katalagman. Luwas ang ilang pagpamuyo. So, balikon ko, kanang namuyo diya daplin sa suba, illegal ka na nga pagpamuyo, dili sila dapat diya, gawas nga illegal, unsafe, dili luwas ang ilang kahimtang. So, kinanglan nga ato silang pangitaang paagi, no? Mawala gid sila diya. Kay, aron luwas ang tanan. Ang uban lagi diha, doon na mga relocation. Kay, ang uban nga igo man sa sendong kaniya na namalik. Kay unsay ilang rason, so kinanglan karon mobalik na sila kung asa sila gi-relocate. Katong uban sa mga bago pang nangana din na di ko sigurado kung qualify sila relocation. Kay sigon sa Odhalo, katong 1992 nga namuyo paubos, 91, 89 ingon ana, mo katong mo qualify for relocation. After 1992 medyo duha-duha na, no? Depende og mo qualify ba. Pero katong naigo sa sendong, definitely na naman sila yung relocation. Pero ang uban lang, subo kay namalik. So mo nang sitwasyon karong hapon, among mitingon sila para mapasabot ang ilang sitwasyon niya. Okay, salamat from Brigada. So si John Michael na. Mayong buntag sa atong mga guest. Dili ko na ako direct kang Mr. Andrew Tupag, sir, consultant sa RTA. So, doon na ba mo, si John Michael Bustamante sa Strong Radio, sir, nara ba mo hihimong nagtagbo tali sa mga dealer, kanang mga dealer sa mga bao-bao. O kato nakapalit na gyud no, na nag-iyag yun. Dayon, makita po na to, nga doon na po yung mga babao nga, kanang itong ipang-donate sa atong mga police station. Makita na to, naiuban siguro, gadagan pa, or sa mga barangay. O natin gagakita na nga, murag naigagamit sa mga barangay. Kung sa inyong plano, ani sir, na naman mo'y initial nga nagtagbo, nga inyong ninggi, sigutan nga kay gibawal na magkakaningan mo, agi sa highway. Yes. Kana sir. Actually, no, ang last na mo nga panagtagbo, it was held in sa Sanggunian Session hall. Section Hall, no? I think that was March, siguro to, or April.
ipatawagin naman sila ang mga haligi sa Bao-Bao. Na dito ang DILG, na ang Upo, natin kagawad Kaliso, no? So, dito nakita na mo nga, there are 450 ka Bao-Bao operating in Cagayan de Oro. Dito nga side, no, from Bugo, including ang Balubal, paingon din sa Cagayan de Oro. 450. As of that time, siguro, nag-ingress po na karon. So, dito, kipasabot sila regarding aning memorandum circular nga di sila pwede. And that was ipatawag tong meeting simply because of the complaints ng mga taxi operators and the Transport Association nga gipanguluhan ni Mr. Jewel Gabatan, no? And true enough, may pasalig sila nga munang sila. Ang ilang hangyo lang yun nga mubiyahe lang sila, although illegal, kanto mga lugar nga walay ka biyahe. Walay mga public utility vehicles, like for example sa Balubal o din sa Maidan Solihon, no? Although wa may ingon nga pwede, but it's up to them. No nga kung lugar kay illegal man yun. Bawal na gani nga ang uban na walay rehistro, wa pa magparehistro, walay lisensya. And much more nga magkuha sila mamasahero. No, that is illegal per se, no? So ano na siya. Then lately, ang atong RTA nagpatabang na po sa ila kay atong 2 weeks ago lang 2 weeks or 3 weeks ago diyan misa sa City Mayor's office nga opisina sa conference room kay nagreklamo na po utro si Mr. Gabatan lagi nga kuang gyud ipadakop nila kay apektado sila mo ni nitabo lugar no mani situation gareklamo ang mga transport group nga apektado kuno sila sa operation sa Bao-Bao. On the other hand, ang Bao-Bao po, ngayon po sila nga nag-operate para maservisyoan ang katawan nga wala ma-operate ang mga public utility vehicles at that time. Gikan sa alas 9 sa gabi, alas 10, paing buntag. So, it's a noble intention lugar sa Bao-Bao. Nindot. The only thing lang is illegal man ko sila pa karon, no? So muna gani din sa circular, ibutang man nga pili sila magpong, pili sila mo represent representation sa DOTR. However, subject to terms and conditions sa DOTR kung mahimo kang public utility vehicle na lugar. Na din po sa local government, subject yapon sa atong city ordinance kung mo-qualify ba sila as public utility vehicle. Pero may personally, masulti na lang ko, pabor ko sa Bao-Bao. Kaya usap ako pa, modernize ni sila nga motorila eh. Guwapo ba? Nga, napay atras. No? Modernize ni sila. To me, personally. But at this time, na illegal sila, so they have to stop their operation muna. So, unsay buhaton nga maligal sa sir? Unsay buhaton sa inyong buhatan? So, karon lagi, Advice na to. since we implement it in Puerto Highway, ang mas gihangyo ko na, kung mag-interview ni Mayor, hangyo na mo sila nga, ayos sa kita biyahe. Kay, naapektuhan ang atong dalan diyan, and in fact, very positive, nindot ang atong flow of traffic. Mag 2 weeks na, kanang area din na. No? So, in fact, na may meeting na po and we plan to come out an operational plan, task force Puerto, para mahapsay ang tanan, no? Dagan nga ma-agency among i-appeal ana nga meeting, no? So that will be announced siguro tomorrow after our meeting. Thank you. Duha pangutana si attorney sa Rio de Oro. Sir, kuno sa gyud formally nga magamit na to gyud ang maungdalan dia sir. Dayon in terms sa security, plano sa mabutangan na to dia for police kanang tawagan ni ilang area ba nga naa sila masilungan outpost. Kay dagan sir kita ko baklay ko hapon standby sir nga mga medyo mga patikan ba. At ba ang anak konsolasyon, ambak lang. Ang delikado ko ron, may manglab ni. Yes sir, number 1 is kanus plano gid ato na formally rihan dayon security. Sa di pa na ako natubagon JMD, no? Ako sa mo komentaryo sa katong pangutanan nimo unsay buhaton sa mga nagbaligya Bao-Bao, no? Kita pre-enterprise man ta. Ang Bao-Bao dili na sa illegal per se sigon sa gingon ni Mr. Tupag. Dili na sa illegal, dili pa niya sa prohibited drugs nga dili gid pwede ibaligya. Ang Bao-Bao is a commodity or an item nga dili illegal. Ang paggamit lang niya sa highway ang illegal.
So kining namaligya, pwede sila magpadayon. Importante katong mo palit makasabot nga ang ilang pag-acquire, ang ilang pag-possess, ang ilang pag-angkon, ang ilang pagpanag-iya ni anang bao-bao, doon ay restriction sa gamit. Mura gina ang importante. Kaya kung mupalit sila nga dili nila hunahon-hunahon nga di sila kaagi sa highway, namo nang medyo magbagut-but nganong di namo magamit. Dapat masabtan nila sa nagpalit o mupalit pa sa bao-bao nga ang bao-bao dili illegal. Ang namaligya dili sana prohibited pagbaligya. Importante lang nga pagpalit nato sa bao-bao, doon ay restriction nga atong dawaton nga dili pa ta makaagi sa national highway. Kana ra gyud ang importante nga masabtan. Now, unsa tong una, security formal nga pag-open. Actually, ang ibabaw sa atong flood control nga dike, no? Ba mo man ang naidalan na gani lagi dalan na para sa tao, na para sa sakyanan. Pero dili pa na diretso magamit for traffic kay kung ato nang aprihan diretso, nagistorya man ni Engineer Oclarit niyan. Kinahanglan pa nato estudyohan ang surrounding ng mga traffic situation kay kung abrihan ta na pananglitan karon pag abot diya sa Jarborha Burgos ugawas or musulod ang sakyanan diya musamot ka bukog kanang lugar. So kinahanglan estudyohan siya unsay atong buhaton sa Burgos, unsay buhaton sa mga lateral nga dalan diha, unsay buhaton sa Capistrano, sa Tiano. Kay aron kung pwede magbiyo-biyo na lang murag mutuyo ang mga sakyanan. But dili pa na nato mahimo karon kay kinahanglan estudyohan atong maayo. Now, doon na may sumpay pa niya kay kining boulevard karon usara man na sa tulo ka package, no? Package 1 kung dili na ko mabali ang puntod pa ingos bunbun, package 3 dinhi sa Jarborha padulong sa makasandig. So ato sang tanawon unsay kumpleto nga mahuman gyud diha kung sumpay na. Dayon kung ipagamit na sa nato sa traffic karon dito sa Puntod Bridge katong Puntod Kauswagan medyo nagyapon problema dito. So maayo dito basin kinahanglan butangan pag rotunda. Kay aron mutuyok na lang ang sakyanan na dili na lugar magbukog kung mugawas o masulod. Pero ang dako nga problema kining Jarborha Burgos. Ipasulod o ipagawas mo ang sakyanan diha gikan sa rotunda amin sa Boulevard. Grabe nga bukog yun. Bukog man gani karon nga wala pay Boulevard. So ingon ana ang security of course ato nang gisabot ang atong pukpo si City Director Aaron Mandia nga butangan niya og pulis diha. Doon naman tay Blue Guards, unong ka Blue Guards 24 hours gyud ang ilang duty, tulo na sila ka shift. Dayon atong gihangyo ang kukpo nga nagbutang na sab gyud sila og body sa atong mga Blue Guards nga mga pulis. Tourist police. Mga tourist police. Gawas sa tourist police, doon ay atong gipa-duty diya nga mga biker sa RTA. Ga-duty gid sila diya. Mahapon pa na sila, paingos gabi. Pero atong ang iyon, kay daghan naman kaanas buntag. Sabutan pa na namang Engineer Oclarit, nga butangan sa nato buntag. So makatabang na nga security provisions. Gawas niya ang atong suga. Kinahanglan nga hayag. Madumduma, matikda nato nga dunay pipila ka adlaw, ambot lang ka karon kung gisiga na. Kay ang liabi di ay wala pa giturn over sa kontraktor. So munang atong giingnan ang in charge nga wao ng liabi, then we will assume the billing kay of course mobayad ng tag-kuryente dito. Base na balak ng kontraktor kinsa magbayad. So munang ang liabi wala nila gi-turn over. So kana nga mga provisions dayon of course para dili na dali pananglitan na ay mahitabo nga dili mulukso dito suba dapit. Atong kuhaon na mga hagdan ya. Kuhaon na to na mga hagdan. Na may mga hagdan gibutang. Kay mo lagi dapat wala may tao dito sa suba dapit. Ganong gibutangan maghagdan. Dapat walay tao dito. Basin pag-construct ka na gibutangan nila para dunay magian kadtong temporarily no na kung may namuyo napasay mga trabahante sa kontraktor. So kung ato nang mahikling ka ng mga namuyo din ha, nakuha na nato ng hagdan. So wala lagi dapat dito. Gani dunay plano ang dakbayan nga maghimo pa dito og greening or sa mga tanom diya sa wapo man ang open space diya sa riverside. So dunay mga plano diya ang tourism, ang atong city tourism ang yun nga maghimo plano para diya. Salamat kayo, salamat. Salamat Sir Michael. Yes, Kay.
Idol Kay Buscaino sa IFM-CDO. Good morning. Dugang pamaagi aron gayud nga masiguro nga mawagtang kining mga bao-bao sa atong National Highway aside sa meeting ug katong pagdakop kanila. Say, Lain nga pamaagi magbutang ba og 24/7 nga mga personahe para masiguro gid mabantayan nga walay mobiyahe nga bao-bao. salamat sa mutana, Ma'am Kay, no? Sa pagkaroon ang atong deployment diya sa highway, no, dapat man sa puerto nakapokus kita. Dili kita tumatawag nga 24/7 kay gani ang duty dia taman naman sa alas 8, alas 9 sa gabi, no. Pero sa buntag isugod sila sa alas 6 na mag-duty. So duha ang ilang gibantayan diha. Ang number 1 ang dagan sa atong traffic diha nga kuan gid siya. Walay makabalda. Katuha kining pagpugong gid sa mga bao-bao guman pa nga mga katunggingan sa unahan. Now, ang dako kay nato nga lugar mahimong partner nga makatabang sa ato nga ma-sustain gid siya nga wala na gid sila diha dapat ang atong mga barangay nga naa diha sa atong along the highway. Kay sila man gid ang naa gid diha mismo gid sa matawag na to tugkaran man gid nila ang highway. Now, kung atong tan-awon ang mga barangay gikan pa dinhi sa barangay Gusa paingon sa Bugo, naa sila yung mga barangay tanod nga lugar distingos at ilang tagaan o tagahong lugar nga magbantay, pero sayod sabta nga dili gid nga ka ang daghan ang ilang barangay tanod o dili sa bingana ka taas lugar ang ilang duty. So medyo kulang na kakulangon, pero kami nagtuo nga kung aktibo gid ang barangay nga mo suporta niini, hinahinay siguro nga mapunhod na nato ang mawala na baka ang kini nga mga klase nga sakinan nga moagi sa highway. Kay ang kabantayan karon sa mga driver sa bao-bao RTA man nato. So kung wala na diha ang atong mga personahe kay so sa dili mo pahulay, nahanap gid sila o balik na pud sila. So mao gyud ang makita sa karon nga panahon nga lugar makatabang makasuporta nga lugar mapadayon nato ang implementasyon nini nga pagdumili o pag-prohibit sa atong mga bao-bao. Follow-up question, Manager. Unsa po ang inyong naamang mo'y gilantaw nga lakang para po sa mga bao-bao drivers nga maapektuhan bitaw ani kung ugaling nga naging sila sa mapatuman na gining strikto nga pagdili kanila sa National Highway para po nga na sila lain nga panginabuhian. Nung programa ang ako na obserbahan ay programa nga itong CSWD, gani ang kining City Improvement Division under sa City Mayor's Office, CID, nani sila yung mga livelihood program, no. Gani atong mga una nga pag-implementar niini, doon ay mga mi undergo na gali o mga orientation sa alternative livelihood. Panahon pa to sa itong previous nga administration, pero wala ko nasayod nga nung wala nagpadayon. Pero kung sibot lang po ang atong mga in-charge ini nga bahin, pasin og ma-interest po ang atong mga driver nga bisan medyo tiki ang ilang kahimtang, pero kuha sila niining mga orientation sa alternative livelihood nga dili lang sa pag-drive nila sa bao-bao ang ilang diha lagi sila mag-focus kundi na pailain nga panginabuhian sa nila. So iwolo kami sa RT makikoordinate mi sa mga opisina kung nangalan sa unahan para nga hanay nila o ma-strengthen nga aspeto, no, sa kining livelihood para sa mapiktuhan ng mga driver. Okay, salamat kay Cyril. Morning, Cyril Chavez from GMA 1 Mindanao. For Engineer Claret. Sir, na-highlight man gining bao-bao, although na-mention na nato ni siya dati pa sa past years, pero na-highlight siya karon due to the situation diya no, sa may Puerto area. Unsa ba timeline, sir, diya sa project nato sa Puerto area? Isa ka tuig ba ng project diha para ma-mindset pod, no, ang ato ang mga passengers ingon man katong mga gabiyahe diya adapita? Ang project duration gid sa kanang proyekto diya originally 281 days man to siya. 281 days unya gidugang ang period nga i-reconstruct tong
overpass, matungtungan na ito, gikuba man ang overpass, di ba? Na overpass diha. Footbridge. Footbridge. So, kana siya nga kadugayon, suma siya, maabot na siya og 371 days. So, matawag na to, sobra sa katuig. So, nga na kadugayon ang kana nga proyekto diyan dapito. So more or less hantod 2024 pa kita ani. Mga tanda 2024. So, diyan na magpasko siguro sa highway. Sige. Sir, ginahisgutan nato no nga bawal gyud ang mga bao-bao sa ato ang highway. Pero subay sa ato ang DILG memorandum, unsa ba yung mga silot sir nga na-mention diya sa kining order nga gipagawa sa ato ang central office, and then subay po sa ato ordinansa napatay silot po nga sa ato ang nakasubay sa atong local laws. Ang memorandum circular nga sama nining gipakanaog sa DILG, wala gyud say penalty clause kay memorandum naman siya. Now, kung mahisgot na tag penalty, mo-connect siya sa existing na nga balaod na dayon sa amo sa RTA, namantay traffic code o pag euro, pero kuha na siya, City Ordinance number 10551 to 2007. So, na mga provision diya nga lugar nag-hisgot siya og penalty sa violation nga moagi sa highway. So, mo to amo magamit lugar nga kung penalty naman ang hisgutan. Ikaduha, kung national nga balaod nga man natong RA 4136, pwede gyapon to sa magamit. Pero kami dili mi direkta makagamit sa mao nga balaod kay lokal man mi na may national. So gawas kung ang RTA ma-deputize sa LTO nga ma-empower mi nga makagamit sa kanailang temporary operators permit TOP. So pwede na mo na mabok ang atong national nga balaod. So kini karon kay naa may naghugpong lugar sa implementasyon na may composite valley. Ganit na yun na itong last na mga meeting, ang LTO mismo, ang ilang TOP may gamiton kung mandakop na yun sa kining joint operation nga himuon. Ganit kung doon ay ma-impound nga vehicle nila, unit, dito sa LTO gali dadon dito i-impound. Pero ang sa ato sa RTA, padayon mi nga ang among gamiton katong provision nga under sa atong traffic code o pag euro. Pila na sir? Ang multa dili mo minus sa 1,500. Mamo na ang common nga multa no, pero nana say range valley kung first offense, second offense, third offense. Gani kung dili masitol sa mao nga driver kung maisiwan siya ticket ni citation ticket, pwede po na mo i-elevate dito sa korte, mapail na mo ang mao nga violation as dito na mo isang at lugar ang mao nga violation. Kung di niya masitol, di na mabayaran. Sir, naka-meeting naman mo dati no with the Bao-Bao riders. Ito na mention ni Sir Tupac. More or less 400 dati. Karon for sure, mas nidaghan pa. Naaba sa inyo ang plano? Apil ba na ilista po ang kining mga Bao-Bao operators, owners, as to help na po no sa security sa ato ang syudad? Kay, lagi, although bawal lagi siya, pero di man ginato malikayan, in reality, nagi mga kakahitabo na nagi makasakay, katong niagi sa may Kauswagan area, o sa kababae, apit siya ma-rape at the same time na kuan iyang kinabuhi due sa pagsakay niya sa bao-bao. To help our cook po, is it possible na ingani malista po nato ni sila, masubay nato ni sila? Siguro lugar sa misalmot sa meeting, na may attendance value dito, so nanoto ilang mga ngalan, pero dili gid siya dito matawag comprehensive to siya nga listahan kay lugar kamango man to sila. Ang ato lang niini siguro kung makakuha tag specific data niya ni magpatabang niya punta sa barangay kay laman lang sila sa mas ilado sila sa barangay kung aha sila dapit panawitan Bungo or Puerto. So kung taga diha gid sila mas nakaila lugar ang taga barangay sila, barangay council. So pwede ta mo connect dito nga paano to og bisan tuod wala sila permit pero paano to og data lugar labi na sa mga ngalan ma-profile bali ang kini nga mga kinsan sila nga mga driver o operator. Now, kato nga incidente nga ito, si Mana Milabay naman siguro to siya, isolated to siya, pero dili lugar maayo nga imahin, no? Nga, hindi pagin sa ato sa siyudad sa Cagayan de Oro. Kita sa Cagayan de Oro, kita, vigilant kita sa mga krimen nga kitabo. Pero, nganong na pagigahimo, gihapon nga rin, nalay kabuhat. So, dili siya maayo niya. Kataon lang ang iyang gisakyan, o gigamit tricab, so mura ni siya og matawag na seatback sa ila kay
talahig ang mga kauban nila nga pareha ug mga sakinan. Salamat sa Iril, sa GMA, si Ani Duay Lungsod sa DXCC. Sir, good morning. Ani Jane Doy Lungsod sa DXCC. Kang Sir Tupag, pwede ra pod si Sir Oclarit makatubag. Sir Tupag, kanang, di ba last March na may meeting with the Bao-Bao, apil ang mga jeepney, no, Drivers Association. Gani, kato si Sir Joel Gabatan na siya gihatag nga solusyon nga kumahimo, tagaan na lang og kanang oras ang mga babao nga makabiyahe. So sa pagkakaroon, sir, unsa man gina-consider ba ni nato nga oras nga makabiyahe sila kay gabi naagya kun sila kadlawon kanang garubing minaagya kun nato mga bao-bao. Gina-consider ba na nato nga kung walay mga PUGs nga gabiyahe, sila ang mo take over or sakay at your own risk na lang? Well, that was the suggestion of Mr. Joel Gabatan, no? Actually, ang grupo ni Joel Gabatan is dili na sila modernized, no? Wala sila dili cooperative, it's just an association, no? However, kini atong gikuan karon sa LTFRB is to form a group cooperative na which ang kanang modernized karon cooperative, they should serve the public 24 hours a day. Tulo ka shipping kibali. They're supposed to be there, no? Muna nga nito nga I would not say also nga among ano ka gitugutan, no, kay illegal pero si malagyan sila mga it's up to them una sila ilang sabot, no. We cannot murag po nato mga ingon nga among i-adapt ang ilang kay illegal man ang bao-bao lagi, no. So mo lagi ito inako kanina, mo take advantage ang istorya ang isa, mingon ang transport group, ang grupo nila Mr. Gabatan nga mosugot sila. Sugot na lang sila. Kaya walay gabiyahe, gikan sa 10 o'clock up to 4 o'clock po ito niya, or 5 a.m. However, may ingon po ng mga bao-bao nga, muga ni gabiyahe, may kaya wala mong biyahe. Muna lang situation. O whatever it is, kung sila nasabutan, ilan sabot. Said, di ko na mo ma-adapt kay illegal man sila ang kanang bao-bao. And besides, ang transport group, it's their moral obligation and part of them as public utility vehicles to serve the public 24 hours a day. Nagdunta na siya. Thank you. Sir, Oclarit, sir, good morning. Sir, napa mo ipapandakop sa kadlawon o kaning tunga-tunga sa gabi ang RTA sa mga bao-bao? Kanang ang panahon wala lagi tay kapandako pa na sa tinuod lang gid, no, kay limitado sab ang atong personahe lugar nga moabot ang panahon na kay una sa tanan atong gitanaw sab ang ilang security kay kung ang mag-operasyon ba diha mag-operate mga RTA ra puro basin unya og naanan say may tabo nga sama atong nahitabo atong una nga napusil ang atong enforcer gani sayo ka man to sa hapon gali nahitabo samot na kung abot ka gabi. Now ang among mga gahimuon nga mga operasyon gaabot man gyud gabi pero di na gid nga tuwang gabi. Dili mo himo na kung walay presensya pod sa kokpo nato. So ngayo gid mi og support pod sa atong kapulisan kay atong gi siguro sab ang kaluwasan sa atong mga enforcer kay naman gi among niya dai mo sukol dai mo sakay sa panahon. So di na mo itugot sab nga mahitabo na siya gani sa Puerto karon. Close gid nga coordination namo sa police kay gani sige ko og istorya kang Colonel Bandia kay tong labay nga semana nangayo mi og support gid back up sa ila. Doon na may napadala no dito gikan sa laing unit. So nang hinaot mi nga magpadayon to siya kay delikado sab kung paabot sa gabi na sila na lang ang enforcer na mabilin. So daghan pa maldito diha sa kwan. Gani kung dunggan ninyo doon na may bahad nga gihatag pinagi sa text, no. So matiyaw-tiyaw man to siya o unsa baga tinuod. Di na mo i-take nga light lang kay siguro na sabi kay doon na kami natabo sa among mga kauban sa nilabay nga panahon. Now, dugangan ako gamay itong i-sulti ni Kuya Jun. Ang nako namong gilantaw nga makatabang gid ini nga kakulang sa panakayan sa mga katawhan nato mga kaigsuonan. Kini yung kung ma-implementar na ang kwan kining modernization, kining bag-o nga ruta kay kita sa Cagayan de Oro aprobado na ang atong local public transport route plan. Wala may masayod nga nung wala pa ni ma-implementar sa LTFRB. Ganito na may declaration ng atong presidente si President BBM nga hantod sa December 31
kung nasabtan murag katong nga declaration murag sa pag-peace out man to sa ating mga karaan traditional nga jeepney. Pero taliwalaan ang extension ang application sa modernization padayon naman siya. Di kami kakuan, wala may masayod kung sa rason nga nung wala na gid siya lugar magsugod ron. Nakita na to ng mga bag-o nga sakyanan nga gidagan na ron, ang gigamit nila na bag-o nga ruta pa, katong daan nga ruta. So, dili pa gid na siya sa total nga modernization. Pero kung i-adapt na gid, i-implement na ang modernization gid nga system, motong gingon ni Kuya John nga 24 hours na kita ang operation na. Kay fleet ko naman siya, fleet operation. Dili na individual ang operator bali nga. Mingon ang operator nga tawgon yang driver grahe na kay ulan man. Maunsa may dagan sa panahon naa gid siya mo serve sa mga pasahero. So kana nga paagi malikayan na nato ning kining problema nato aron sa babaw. Yeah, safety pud ang atong mga pasahero kay kung nakasakay na mo ang bag-o nga sakyanan nasa aircon napagali wifi man siguro. Kung puno na siya, di na gid siya magsikarga og pasahero kay naman say close open man na yang sarado sa pultahan. Di pa rin sa PUJ nga pwede pa mo kabit. Kay open man. Yeah, dito gid ka ihulong sa safety nga loading and unloading kay di man ka pwede magbut-buot kag naog kay na sirado mang pultahan. Ang PUJ karon pagtuktok sa pasahero, papagali ka lugar ang jeep, ampak na yun. So, mga problema pero kung nataning atong modern gid na kuan ang sistema, sulbad na gid atong kuan. Gani ang ruta gali nga number of unit 1,783 masuto kung di ko masayo kay unit ang total gid nga kadtong naa sa atong approved nga road plan. So kung mudagan na tanan lugar hayahin na itong mga kaigsuunan nga kisakay lang ang di pasahero. Nga halos tanan nga mga itong mga hilit-hilit nga lugar sa Cagayan de Oro na may mudagan nga kuan nga di pasahero gyud. Kining bag-o kining modern. So yan ang hulagway dayon. Okay. Kang attorney Igay Oy sir. Sir kanang final na gyud nga Rio de Oro Boulevard atong pangalan sa Boulevard diha. Di ra gyud na malalis gyud. Patsada man ang ngalan, no? Rio de Oro Boulevard. Actually, kana ang gisugyot sa TWG. Gisugyot na, pero dili pa gid siya opisyal. Kung maghimo man galing opisyal nga ngalan, di posible nga kinahanglan na yung ordinansa or executive order, wala pa man. Gisugyot na, daghan ang ipilian. Cagayan River Boulevard, Rio de Oro Boulevard, sa pagkatong uban. Pero ang gisugyot gid sa TWG, nagbutation sabi, kanang Rio de Oro Boulevard kay mura lugar sa nindot paminawon. Rio is river, de Oro is Cagayan de Oro, then Boulevard. So depende pa niya unsay final na gid. For now, pwede na tawgon sa Rio de Oro Boulevard, Cagayan River Boulevard, kanon sa pero wala pa or kining Ato Boulevard, Tada Boulevard, kanon sa atong gusto pwede. Boulevard of Broken Dreams sir. Ayaw nagsabi. Nasa kay hugot Anyway, salamat kayo Ana Jane. Magdong. Magdong TV. May butag tanan kung mga kaubang media og sa tanan. Engineer, ako si Timmy Balbuenas, Magdong Radio. Ako po na lang kay kagaganina man god nakaisgot siya og kining niabang nakaisgot mo kay nakapangutana siya og ganang panggabi nga pag-implement lugar. Now, ang kasagara man nga problema kay dito na sila manggawas sa matag gabi kini mga bao-bao. Kung naamang galing manggawas sa buntag pilara, then ang problema is gabi. So diha na sila magpamasahero, then ang pipila pod sa giingonan niya nga ni Mr. Tupag nga kining niabang naapoy gareklamo gid gihapon nga mga PUJs maapektuhan po na labi na mga taxi. Maapektuhan po sila. Di ba pwede nga kasi mong giingon man nga di pwede kay way coordination sa police o sa kining LTO. Now, pwede ba nga kay ang uban magud mo sila nga dapat magabi gyud papatuman pud kuno ni pagpangdakop. Tapos kumpleto ba daghan ba atong RTA personnel nga makakuan pud ani, makapaggang pud ani. Salamat. Kung ato na siyang ilahos gid sa tuwang gabi pagpandakop ang timi no, salamat sa pangutana. Pwede magid siya. Kay una mangayo kan koordinasyon na mga tag support sa police naapod ang LTO katong
wala mo resulta atong milabay nga meeting sa mga tulo ka semana ng milabay. Composite naman na may tabuat to. So, gani magpatawag ng meeting kung simanaha sa katong nga grupo para masabot-sabutan na ang mga schedule sa operasyon. So, kana siguro sa panahon sa itong gabi na dapit, pwede na sabutan sa composite team no sa grupo para nga dili lang RTE lang ang naadiha. Now, kung may tabo na siya, na capacity ka po na itong RTE. Wala tani ingon lugar nga dili niya kaya. Ang ato lang nga kung maabot siya kana nga oras sa gabi, mahimo na support gid nga security sa iya. Pero kining composite team nato, dili lang RTE man ang langkob niini. So pwede nato na ma-schedule depende sa sabot na sa grupo nga mapaabot nato sa kanang gabi na kayo. Tuwang gabi. Now, atong obserbahan sa una nga gabi na gawas ang mga bao-bao. Sa una na to, katong wala pa magsugod ang project sa Puerto, bisan og buntag sayo alas 6 alas 7 so paingon na sa hapon naragyan ang bawo-bawo sa wala na sila limit bisan din speakers sa Weste gikan sa Bulwa paingon sa Ipunan. Yung lang kung Ipunan kay ang after sa Ipunan di naman nakagayan. Pero ang gasulod din sa gikan sa Ipunan o dito sa Bugo, dili na tanan tagagayan. Gikan na din sa Salvador, Opol, Misor, dito speakers, ikas Taguluan. Dito pa, lahos pagit sa unahan. Now, mo to kung giingon ganina, kung makakaabot si Ruad to, nga, ang gisgutan nato nga memorandum circular sa DILG, para man sa tanan nga LGU. Pero atong madunggan, ang sibot kay nga, implement ini, ang Cagayan de Oro raman, abot ka, ang sa hinungdan nga ang kasikbit nga mga LGU, dili man nga, siguro, na implementasyon nila, pero dili kayo madunggan nato. Basi ako rin wak kadungog. Kaya kung dungan nung ta, nag-implementar ani, kami sa Cagayan de Oro, ang among matayan, ang Cagayan de Oro na yun. Pero karon nahanap ka na sa Cagayan. Maning, ito among ulo kay sagal man kayo. So, muna siya ang basin mo magpala na siya, makorek ka sa unahan. Salamat. Yeah, nala ko isugyot ba basin og madunggan sa LTFRB. Let's think outside of the box, no? Kay kini nga problema man gud na ang bao-bao dili makakumpas ang mga jeepney operators kay ang uban wala pa mag-modernize. Kung modernize na 24 hours man ang operation, nadugay pa man na. Basin mahimo kung makaabot kang Director Alguro, na basin makahimo og fare matrix ang LTFRB para sa taxi nga i-allow ang individual. Dili nga isa ka destinasyon sa magsakay, sayang man ang lingkuranan. Pero dili man kung sa gabi pwede man ka paingon o pareha tag paingnan, magdungan ta tag 50 ang usa o tag 20 ang usa per head. Basin pwede na buhaton. Kana lugar wala pa koy basihan ug unsay akong sugyot gud lugar nga eksakto, pero basin maayo mastudyohan sa LTFRB na pwede ba makahimog fare matrix nga individual ang pamasahe, ang plite sa mga taxi. Kaya ang taxi 24 hours man operate gadagan. Daghan man kay atanggan sa mga nightclub nga dito mo pamasahero sa kakinahanglan. Ay man ang nightclub og sige atang. Basin pwede na masulbad ang problema sa gabi ni mga pasahero. Wala ni sakyan kay wala pa ma-modernize na ng mga jeepney. Basin pwede na hangyo lang lugar basin mahimo may estudyohan. Salamat. Ikaduhon ako pangutana sa kang attorney about sa CDO Boulevard ay kaning Rio de Oro Boulevard, no? Na kita ginato nga gadagsaon yon. Then ang naiusas atong mabantayan diha ang kining mga ga-parking tapos kaning illegal parking po diha tapos naanay mga gapamaligya sab na sayod ta bawal gina siya niya ang napoy uban diha sa engineer na paburgos na diya illegal parking kayo niya ang kasagaran na sila nagatipok diha. Ang illegal parking unahon nato. Actually nag-istorya namin ni Engineer Clarit sa RTA, no? Nga ato nang operasyonan ang mga illegal parking kay of course while natay boulevard wala man mawala ang prohibition sa parking. Okay, ang kada nga mga dalan national road man gani ng Vélez
ang Julio Pacana, National Road ka na, labi na itulay na parking. So, gi-operasyonan gina, ato na lang gisabutan sa RTA nga operasyonan gina. Now, kining pamaligya sa Boulevard, naman kay uban nga musupak gyud no, maski gibawal gidili. Karong hapon lagi istoryahon man namo ang apil ang gwardiya ug ang pulis nga gabantay diya sa Boulevard. Atong iklaro nga kini mga gwardiya wala na sila maggwardya sa kontraktor. Kaya katong sa kontrak, momong gyapon nga grupo, gi-assume lang sa city. So kini mga gwardiya kaniadto, ang ilang concern diya nga dili kawaton ang mga materyales sa kontraktor. Karon kay human naman, tunanay mga giya nga angay nila ipatuman sa basin dili na klaro sa ila. So muna mitingon na mo ilang supervisor karong hapon gihapon i-appeal para maklaro. Ang ilang gibantayan karon ang Boulevard na nga human na dili kay under construction pa. Dili nila bantayan katong mga tubo dito, mga kabilya dito. Wala naman. Ang ilang bantayan katong gibawal nga namaligya ilang abugon. Katong nagdala sa iro nga gibiyaan lang ang hugaw sa ilang iro, wala nila gidayaper na ilang ingnon nga waon, no. Munang napasiguro gamay nga mga adjustments kay bago palagi birth pains nga katawgon mo nang dili pag perfecto, pero ato nang gaabot man gyapon sa ato mga report, so ato nang gabuhaton paningaon ginato nga kining Boulevard mahimo gini nga pride of Cagayan de Oro, pride of every Cagayanon. Ato gini wala lain mga panagyan ni ato gini, so ato gining ampingan. Salamat, sir. Lawrence Aralde. Mayong udto naton tanan. Subana sa reaksyon sa mga pasahero no nga paborito gid nila mosakay og bao-bao labi nag magabi nga mo gikan sila sa duty engineer og sir tungod lagi kay kanang wala may taxi no, wala poy jeep, ang taxi pon mahal kaayo. So bao-bao ilang madali-dali. Kung dunay move nga illegalize kini kay murag paborito man gyud sa mga tao no, daghan man gyud ganahan mo sakay niini. Engineer, kung illegalize sila, unsa may konsuportado ba ninyo? Kung dunay move nga illegalize sila. O aha man nga kuan sa local ra or sa national? Salamat, Bambo Lawrence. No? Amo naman yung gisigutan nga ni, ginabi po ni Sir John ganina. Kini magong basihan nato nga balaod noon o niya po ning circular, puro manigikan sa national. Gani ang atong gisubay po ang atong ordinance nato, klaro man gid ang prohibition. Now, kung isigutan nato ang pag-legalize, ang among masulti niini nga kinahanglan siya o nai-enabling law, lugar mo is masunod namo mo suporta sa iya nagikan sa national gihapon. Kung pananglitan doon na declaration niini kay ang balaod nga gisgutan tibok nasod ba na siya. No, so man kay kung himo-himo ta rin sa ato sa Cagayan de Oro maglahi ta. Sayod kung kini siya nga problema dili man Cagayan de Oro lang siya. Halos tibok nasod naman ni siya. So kung naay balaod non nasyonal, gikan sa nasyonal pananglitan nga mo guide sa ato, mo direct sa ato nga nanay mga provision diya nga sa na to pag-legalize, posible na to masunod na siya o ma-localize na po din na to. Makasugyot din niyo kung sa mga pamaagi po niya buhaton sa atong dinhi sa syudad nga musubay siya atong nasyonal po niya balaod nun niya puhon kung naaman galing upot. So muna among gahuatan kung doon naman siya. Gani nangayo man miana sa LTO katong labay ng mga meeting, wala man sila wala sila masahit kaya ang naa sa ila katulad man mga prohibition na. Gani katong meeting sa March nga gisulti ni Sir John. Doon ay sa grupo dito nga ang yang gihimong comparison bali ang ubang nga lugar sa dili Cagayan de Oro na dito dapat sa amis pa to dapat to. Gadian. Oh, pagadian nga ako na balaod na dito, ako na ordinansa. So pangayuan sila sa kopya lugar to. Hantod karon wala man pa sila nahatag. Gani ang komitiba ni Kagawad Kaliso, sige magpangayo sila kada ma-agenda na dito sa iyang committee. Mao gyud po na lang ibalik-balik resulting nga nalagi ko ni balaod ganun dili ko awaton sa Cagayan de Oro. Pero pangayuan sila kopya, wala man po sila mahatag. Tanaw na mo kung unsa ba gipasikaran dito, unsa gibasihan. So mo lang among standby Bambo Lawrence nga kung panawitan na national law nga mo
guide sa ato nga pwede na to ni siya matugutan na. Yan ang dili ko. At nga na to ni Engineer kinsa ka nga congressman ang mukuha na maguna magdusoan ni dito sa taas. Sir John, 405 ka mga mga bao-bao riders ang apektado niini. So unsa may plano pud sa atong LGU kay murag panginabuhi ra ba ni Sir John? 400, more or less 450 to. Ang giingon sila presidente. No? Sa giingon na ako kanina, as of this moment, illegal man sila. So, muto man sila sa balaod. No? Dahil sa mga agit highway. Now, in connection sa katong matod kanina, imong suggestion, imong pangutana, kung pwede ba sila. Siguro I would suggest kay ilan man ang katungod. File sila dito sa LTFRB. Magkuha sila representation, kung sila abogado. Ilang i-justify nila nga pwede sila mahimong public utility vehicle. It's up to LTFRB to decide kung dawaton ba sila o dili. Inanara. Ilang katungod nila. They get a lawyer. No, kung pasal sila sa Public Service Act nga qualification, then well and good. Para ma-settle down. They will be given the opportunity to serve the public. Inana na siya. Inana man na sila. No? So, in fairness sa ila po, lugar. Although lugar, ang uban niya manggod, matod pa nila, palit na mo sa para mo ng service lang. Pero, say, mamasayro mi, para pambayad sa monthly. Mo man ang problema diha. No? So, muna nga namasayro sila illegally. So, muna na siya, Dorit. Thank you. Last na lang ka, Attorney Igay. Attorney, diha sa Cagayan de Oro Boulevard, nakapagyapoy maresidente kilid sa suba na muyo, no? Makita man kita to. O doon na po diha ang mga gapanghuwag balas sa Isla Delta. So, allowed ba na sila diha nga magstay pa karon? Salamat ni Ana, Bongo Lawrence. Actually, unyang hapon, amo silang mitingon. No? Mag-meeting ninyong hapon para pasabto nato sila sa ilang sitwasyon diha. Kaysa sa pipilangan na muyo din na daplin sa suba, no? Gikan sa konsolasyon dito sa puntod. Doon ay pipila nga nag-qualify, mo-qualify sila relocation. Naipipila nga naanay relocation unit pero namalik lang gihapon. Naipipila diha nga naghimulag balay-balay nga ilang pahulayanan kay nagkwari lagi. Dayon ang klaro nga istoryaan ning kwari, illegal ang ilang pagkwari. Wala sila permit. Mao nang nagduol gani kana sila usa ka adlaw ni ana naghangyo nga magpadayon na illegal man. Lisod man pa mo ingon nga oo kay illegal man lagi ang pagkwari diya. Dili sila makakuha permit or clearance gikan sa DPWH kay dunay usa ka kilometro nga distansya gikan sa structure, gikan sa tulay. Na diha sa konsolasyon naman ang tulay diha gaagi. Then usa ka kilometro dili pwede nga magkwari-kwari. So dili sila kakuha og clearance gikan sa DPWH mo nang di sab sila matagaan og permit nga magkwari. Kani ato na sila permit, nagingon sila. Pero ang ilang permit is magbaligya og balas. Wala nagtugot ang syudad og magkwari sila din na permit. So moingon sila kani ato na aman lagi. Of course na pero ang permit nila bas magbaligya, mag-retail og balas. Pero ilang gihimo nagkwari. Mo nang di ta kahibalo unsa nay sitwasyon anang tulay diya basin mahugno na simbako. Tungod sa kwari lagi kay makankan man ang balas, basin ang foundation maapektuhan. So mo nang sitwasyon diha, gani karong hapon lagi mitingon nato. Dayon atong tanawon nga kung doon na ibalas nga ilang nakwari, sigon sa among pagpakisusi, doon na ipipila ka kubiko, ato ipagawas kay nahinay ka naman. Pero dili na madugangan. Dili na ingon nga magpadayon ng kwari kay illegal man lagi. Now, karong hapon maklaro nga kadtong mga struktura nga naa sa daplin sa suba gawas lugar sa niya ng flood control nga structure na ang Ibabaw Boulevard nakuhaon gid sila diya. May nang maklaro gid sa ilang dili gid angay magpuyo diya again para sa ilang kaluwasan. Kaya in kaso dunay katalagman mo umba pananglitan simbako bubulog ang tubig diha. Hawan gid sila tanan diha. Dili na to gusto mausab ang nahitabo sa sindong. Mo ba gani ka ng tuyo nga gibutangan kana dili man na boulevard actually. Flood control wag ka nang gibutang diha. Tungod lagi sa bulog sa tubig nga galikayan. Munang sitwasyon sa mga residente nga naa diha sa daplin sa suba. Okay, salamat. And Mark Francisco, Mark. Siguro later po si Joey.
Good morning. Question for Engineer Oclarit. Every morning or any time of the day, na mga dagang mga pasahero from Bugono to Pretoria sila taman. Unya, dili sila ipasakay sa Bugo liner kay paano daw, dool ra daw. So, ang ilang yung only means of public transport is bao-bao. So, unsa kay pwede nga remedya na engineer? Thank you. Dili pasakyan sa Bugo. Atong una, doon namin i-introduce nga remedy diya, no? Wala na siya mo prosper, Sir Mark. Kaya, talinguha lugar nga, dili lugar gid man sakripisyo ang mga pasahero. Gani, dili lang Bugo to siya. Bugo, Puerto, Agusan, Tablon. Kato nga panahon nga among nga alternative nga solusyon. Ihangyo na mo ang transport group diya sa Bugo. Paano man nakaroon, buktam ko nga grupo. Ang ganang mga traditional nga PUJ, ganang mga bago nga unit na nga modern na nga sakyanan, under man na sa ila. So, kato nga panahon, mga 2020, 21 o 22? 23, 21. Para nga mga serbisyuhan, mga pasahero, kana siya nga street sa barangay, Bugo, Puerto, Agusan, Tablon. Amo silang gihangyo nga kana nga period sa buntag o sa hapon, naa sila i-assign nga kana nga unit nga kanang bag-o. Mao na siya ang magtuyok-tuyok kandiya. Gikan sa Bugo, pick up sa pasahero, kung munaog din sa Puerto, pwede. Munaog sa Agusan, pwede. Pagsangko niya sa Tablon, dito na sa may U-turn na po, balik na po sa Bugo. Para nga, katong short distance ang maserbisyuhan. Kaya nakanindot ato, nakatsada kay, i-aprobahan po sa LTFRB. Doon na ito special permit nga gihatan sa LTFRB kay joint ko man to nga meeting na nagsugyot lang kami ato. So, pila ka adlaw nga milabay, tuman gito siya. Wapo ang dagan na, medyo kayo reklamo sa di sila kasagay. Ang may tabo kay batuhon man sa mga ambot ginsiga pang bato. Pero ang suspect ang mga taga Bao-Bao, taga motorized. Nabatuhon man to nilang itong modern nga sakyanan. So, siyempre nahadlok ning mga padagan sa kuan ng mga grupo. Hinahinay may withdraw sila. Antod nga na namatay siya yung karingon ni kamatayon. Nawala siya. Naunta kung wala to siya makununta, amon to itong ipabandayan ng pulis, pero kuan man, ilaman siyang timingon niya kung pulis, birahan nila. So namatay siya yung karingon. Kung padayon ba ito hantod karon, mapuntandagan. So, mo na problema gyapon ta karon. Pero ang ato lang yun, balik ikaw itong bago lagi nga, bago nga sa akin itong modern kayo. Ito sigtabang yun. Salamat sa na ilugang si attorney. Kining pagsulbad nato sa mga problema sa publiko, no? Kinahanglan man ni kolaborasyon. Kinahanglan ni cooperation sa publiko sab. Dili man pwede nga pasagdan lang ang mga enforcer, pasagdan lang ang mga pulis, RTA, o kinsa ba diya mga dunay kaakuhan sa pag-enforce sa mga balaod. Kinahanglan ang tabang sa publiko. Pananglitan katong giingon ni Mark, no? Nga dili pasakay kay trip cutting man na. Kung paingon sila ang ilang sakyan Bugo liner, kutob na sila Puerto, dili pasakay. Klaro kay nga trip cutting, no? Dili magpasakay. Ang usa ka obligasyon sa public utility vehicle is servisan niya tanan nga naa nga ruta. Servisan niya tanan. Now, kung walay pa operasyon ng publiko, dili i-report, dili may bawaan sa LTFRB. So, muhangyo ta nga kung dunay mga biktima sa ingon ana, i-report sa LTFRB para mabadlong katong nag-trip cutting para mawala ka na nga practice kay tinuod unfair kayo sa taga-Puerto kung dili sila pasakyon din gikas Cagayan de Oro kung Bugo liner ang muagi kay unsa ko naman ang nila dagan na lang sila munang dito sila mga illegal paingon. So kana siguro ang isa ka solusyon diya is cooperation from the public. Report dunay mga violation, i-report para maaksyonan sa gobyerno. Kanang example nga dili pasakyon ang paingon sa Puerto, dili pasakyon sa Bugo liner kay tingali kinanglan taga-Bugo gid ang musakay kay tako ang plite, i-report sa LTFRB. Kung dili ninyo ma-report sa LTFRB, report tingali din sa amo kay tabangan nato na pag-report dito sa LTFRB.
aron masulbad nato ni kay dili pwede nga ang publiko magsigilag reklamo unya walay buhaton. Naagi hapoy angay mabuhat sa publiko sa mga sumasakay. Report na ang mga violation para maaksyonan. Salamat, attorney. And so far, wala may mga putana sa atong igsoon sa media? Dire, wala na. Nanay putana, gikan kang Frank Rosete, pero mo na putana ni, reiteration na siguro. Kang Engineer Oclarit, kumusta ang hangyo sa RTA sa mga transport groups? O yun ba sila nga magpadagan ng units sa gabi, aron nga maakomodar ang mga pasahero o kinsa nga mga transport groups, specifically ang gitap sa RTA? Katong na hinabi na to, Sir John, no, katong man to sa grupo ni i-representahan ni Mr. Joel Gabatan. Well, wala may supak si Mr. Joel. Pero sa itong obserbahan, maumang-gyapon ang dagan karon. Wala magyapoy gilahos sa gabi yun. So, siguro atong manawagan tagbalik. Ilang seryosohon sa siguro nga dapat sila ipadagan panahon sa gabi yun. Ba't nagpasalig sila? Wala po sila mo balibad. Okay. Wala sila nagbalibad. Guyon sila, pare. Guyon sila. Uyon sila, wala ni balibad, pero wala lang ginigpit na patuman. Okay, so far, wala mga questions sa tuwing social media? Ha? Other matter? Ito mo na. Para magkulpaan, matuloy mo other matter. Tayo magkita ko na. One question para na... Okay, good morning once again. Question for Attorney Oy. Is it in his other role as chairman of RCB? Last week, imong meeting ang mga spa operators. Mo po nga simana nga gi-observe nato ang anti-child labor advocacy. So alayon niya na unsay katuyon ato nga meeting na naade kay na balaan or na dunggan nga nay mga spa diri sa CDO nga nag-employ og mga minors. Thank you. Actually, ang buhingong tag anti-child exploitation, daghan ang mahitabo diya. Trabaho, exploitation sexually, physical exploitation or online kining via internet. Daghan ang pamaagi nga ma-exploit ang minor. So mo nang giisgutan dito sa World Vision Project ACE nga unsaon nga makatabang sa private sector, mga business operators nga mapugnan ang child labor, ang child exploitation. Gimbita na to dito ang mga spa, mga massage operators. Doon ay mga commitment nila nga sa ilang establishment, dili gyud sila mo employ, dili sila mo hire, dili sila magkuha og empleyado nga minor de edad. Pero apil na lugar diha, dili pwede nga magmasahe ang minor de edad, dili pwede mag-unsa ba diha ang minor de edad kay gidili man lagi, no? Now, kato nga grupo dili pa gito tanan. Separate niya na doon na sa tay na istorya nga spa operators, naghimo sila organization, nag-register nila sa SEC, Securities and Exchange Commission. Ang katuyuan niya na is, akong gitawag sa ilang grupo is, let the battle cry be, let's restore the dignity of the spa industry. Para lagi mawala ang mga extra service. Kay daghan, in fact, nangayo ko sa ila, kay daghan nilang ginganlan, kaya ito sikuan ka na diha, doon ay mga extra service. Lutong nangayo po mga ngalan sa mga clinics nga tolerate niya na wala pa na ako madawat. Once na himuan na mo paagi nga kanabang murag bypass. Himuan gid natong paagi. Kaya ron mawala gyud ka ng binuang diabo sa paglikay gyud Mark. Ay gyud pagkadto dito. Wala na itamo atong miyaging semana. Salamat sa pangutan naman. Advocacy ni Mark sa pagwagtan. Pagwagtan sa extra service. Anyway. Okay, wala tayo. Migo mo mas. Dati nun. Sige, sige. Sa Boulevard, sir ba, namagoy plano sa unang nga diya ibalhin ang night cafe. Mapaan ba na? Ma-realize ba na? Kung night cafe, pareho sa night cafe kaniya ito, murag basin dili siya posible, no?
Kay ang atong himuon sa Boulevard, himuon nato siya nga murag tourist attraction gani. Kung naman galing refreshments diha, i-operate sa murag isa ra gyud ka lugar na diha mga na katong gusto mag-refreshments, mulugan ng mga plano nga gistorya-istoryahan. Nga dili gyud siya ingon nga murag night cafe kay mangkubot naman. So kung dunay actually na TWG sa night cafe, wala pa lang gyud makongkrito ug unsay plano. Definitely, may istoryahan yun ang night cafe. Kinaay TWG, naghihimo si Mayor Clarix. Pero kung sa Boulevard, kung tanaw, basin, dili gid siya dako ang posibilidad. Okay, salamat, attorney. Binakog spa ang pangutana ni Joel Calaban. Maganda. Parte yung oras, Mega, tagalan na parang ng atong mga bisita na tagbora mo po lang atong mga sa media sa mga pangutana. Siguro, nasa ato, Attorney Egayoy, ato ang chairman sa TWG ng Ison sa Rio de Oro Boulevard. Sir, sa imong final statement. Yeah, salamat kayo sa Egayon, Juntaps. Salamat sa atong mga higala sa prensa, no? Daghang kayong salamat kay pinaagi nini atong mapabot unsay atong mga proyekto, unsay atong kapambuhaton para sa kayuhan sa kadaghanan. Now, again, usbon ako ang akong pag-apilar nga kinahanglan ang tabang sa publiko. Dili pwedeng mapasagdan lang ang gobyerno. Kinahanglan na itabang ang publiko. Sama sa kining task group demolition nato, no? Namatay task group demolition gihimo ni Mayor Clarix oy na mag-clearing sa mga dalan. Now, di na lang kung tahulatan nga kining mga obstruction natong gibutang sa dalan nga ang task group demolition pa ang wana, kinahanglan hakuton pa sa RTA ang inyong ipang-plaster di nga no parking, mga masitasan, mga ligid nga daan or mga unsa ba diya sa subahan. Ay nahulata, kuha na lang ninyo. Tangkal sa manok. Mga tangkal sa manok. mga sakyanan nga naglubog na, nga nagipang tubuan, nagsagbot ang ilalom. Kuha na lang ninyo. Ay nahulati kay kung dili na ninyo makuha, makarga na sa ate, ilabay naman lang na dito sa labayanan. Nasayang, imbes magamit pa ninyo. Kay kung mga permanent structure sab, ato kanang ngay pa sukod-sukod kaya sa atong building office o sa city engineering, kay kung naay nilabaw diha, naasa sa sidewalk, na ato gyapon kanang gabason, no, atong kuhaan kana para dili moabot sa sidewalk o sa dalan kanang inyong mga structure. Usa ka importante nga proyekto nga among buhaton sa task group demolition uban ang RTA is among i-reclaim, among kuhaon og balik ang mga sidewalk ug gihimo nga parking area. So kadtong mga establishment nga dunay parking area nila nga naa sa sidewalk, palihog. Ayaw na lang mighulati nga among markahan ang sidewalk, among pintalan, kag naay sakyanan niya maapil lang pintal. Malinyahan ang sakyanan nga gilapas sa sidewalk. Palihog lang medyo man ni siya subay sa balaod kay sidewalk man na, di ba na para sakyanan para manas mga tao. So among i-reclaim, among kuha og balik ang sidewalk. Daghan dias Divisoria, Des Corrales, Des Arciano, Des Carmen, daghan ang mga establishment kang sidewalk gihimong parking area. So, kuwan lang ni, kanang pasiuna lang ni nga pahibalo, kamo nang kuhaon, kung mahimo, kamo na imo una. Ayaw na gamitan ang parking area ang sidewalk. Salamat, Attorney Gayoy, sir. And of course, ang atong RTA consultant, si Attorney o si Sir Andrew Jun Tupac. Kuya? Salamat, Kuya Jun Tupac, sa atong mga media practitioners. No? Again, atong hangyo lang sa atong mga motorista, mga katawan niya sa Barangay Puerto nga napiktuhan niya, no? Kunti pasensya lang 'yun, no? Pasensya na lang mo lang ipatuman ng balaod purposely para sa kayuhan sa majority, no? Nagkalipay nga smooth no atong dagan niya sa trapiko. So magsinabtanay lang ta, matud pa ni Mayor Clarix oy magsabot-sabot lang ta para sa kayuhan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. May buntag ka natong ta. Salamat, sir. And ang atong Department Manager sa Roads and Traffic Administration, may gala si Engineer Nonito Claret. Sir? Salamat sa Kuya Juntab. So, salamat sa tumahigala nga nato din sa prensa. Hinaot nga na tubag na to ang inyong mga pangutana. O ang hinaot sab ko nga inyong mapaabot po sa itong mga kaigsuunan ang sa may atong nasikutan din aron nga matabangan nato pagpasabot ang atong mga kaigsuunan labi na itong mga naapektuhan. O nagtuo ko nga makabot gyapon nato ang konkreto nga solusyon sa mga problema nga atong giatubang karon nga kitang tanan yung lugar makahatag o kagayunan nga atong ma-enjoy yun niya kung sa may mga mayong butang nga makabot na to sa unahan. Daghang salamat o mayong buntag. Daghang salamat, sir. And once again, salamat sa atong nagisuon sa media nga nakaroon din sa tanan nga naminaw sab. Salamat.
Sa ngalan na lamang sa atong aman sa atong syudad, Mayor Rolando Clarix Uy, kamarasab sa atong Department Manager sa City Information Office, Ma'am Ivy Guantero. Kini niya masalagan, yun yung juntab sa tabian, may gandaw, galintaran to God, the glory.